Alright. Hello everyone. Welcome back to our what do you call this? Study session with Melly. So again, this is a study review. Currently we are talking about epics, Philippine epics po. Hindi pa po international epics. We are still in Philippine epics. So, wait lang, parang naghang yung laptop ko. Ayaw madelete oh. Am I audible? So I hope I'm audible, no? But ayaw madelete. Anyway, excuse me. Ayaw talaga. Kanina pa ako nag-ano dito. Ayaw niya ma-delete. Anyway, we are going to continue talking about epics in Luzon area. Luzon ba to? Luzon. Luzon ba? Luzon na. Okay, so we start with Ulalim. Again, Ulalim by the Kalinga tribe. So I will read first the sequence, and later on we'll just summary. Okay, the love triangle. So Ulalim is all about the love triangle. Yao and Dulao were engaged, but at a feast, Dulao fell for Duliao. Ibang tao to si Duliao. So may tatlong person of interest tayo dito. Si Yao and Dulao. And si Duliao. She got Yao drunk and secretly accepted Duliao's love by chewing nga or betel nut. Elopement and chaos. So ayan, may third party kasi. Duliao tried to take Dulao away, okay, causing an uproar in the village. Yao called the Spanish soldier, led by Commander Guela. I know you guys are thinking, Ma'am, di ba pre-colonial ang topic natin dito? Yun nga eh. Kasi sa focus lang yung epic samples natin sa isang study or what you call this, research by Gaversa. So, expected na may mga halong version which is not pre-colonial. Okay? So, I hope you're clear with that. Next, punishment and imprisonment. Dulao, the girl, was captured and imprisoned in Sakbawan for 3 years, becoming frail and weak. The magic nga and Banas birth, Duranao found anganga while bathing in Magobia. After chewing it, she miraculously became pregnant and gave birth to Bana. Bana's revenge. Bana grew strong and learned his true heritage. He led an attack on Sakbawan and killed Duliao. Duliao yung third party ni Dulao. Wedding tradition begins. Bana reunited with Dulao, and after they returned to Magubya, marriage traditions began in their village. First of all, ano tong Duranao? Nalilito ako. Anyway, so yun lang no. Ang naintindihan ko dito is Ulalim, there's a three party. Una si Yao, si Dulao, at saka si Duliao. So ito si Dulao, si girl, nilasing niya si Yao upang makipaglabing-labing siya kay Duliao. And secretly, nagpakasal sila. I mean, nagpakasal ba or she accepted Duliao's love by chewing nga. Ibang sa mga betel nut ba, yung pumupula, correct me if I'm wrong, yung pumupula yung bibig ng isang tao kapag ningunguya to. So, commonly, makikita mo yan sa mga Subanen, mga tribo, or di kaya sa mga Maranao, mahilig sila dyan. Yung iniispit nila yung duga. Tapos, nakakadiri tignan, but it's I don't know, it's a tradition or culture, a part of their lives na ngumunguya sila. So, yeah. Later on, ang ending nito is, Duranao found anganga while bathing in Magobia. So after chewing it, she miraculously became pregnant
and gave birth to Bana. Okay, sino si Duranao? Bana grew strong and learned his true heritage. He led an attack on Sakbawan and killed Duliao. So, Bana reunited with Duliao. Ang settings dito is Magobia. So, ayun. Tapos na tayo sa ulalim, let's move on to Kabunian. Let's not waste time sa kasi we just have to familiarize lang naman sa mga nangyayari. And we don't have to spend our whole time for talking each of the We just have to familiarize with the story, okay? So, ulalim is Kalinga. Next is Kabunian. So, ano yung Kabunian? Sa anong tribe ito? Kabunian. Ifagaw ba? Okay, kasi hindi nakalagay ito. Kabunian. Ifagaw nga. So, klaro lang natin, no? So, Cordillera region. Ayun. Sa mga Igorot. Okay, lagyan lang natin dito para alam natin. Ayaw mag-edit. Bakit ganito? Kaya pala kasi nag-failed. Okay. So, we're going to fix that later on. Focus muna tayo sa review until ma-edit natin lahat. So, Kabunian is a deity of the Igorots. So, makikita natin siya sa Mount Pulog. Yung Mount Pulog is nakaka-cover ng mist or fog. So, creation of humans, si Kabunian ang nangunguna dyan. Unang ginawa niya is yung maiitim na tao or yung black. So, ginawa niya ito during gabi. So, it absorbed all the darkness kaya naging black skin. So, hindi nagustuhan ni Kabunian. Gumawa siya ulit. Madaling araw na niya ginawa. So, inabsorb niya nitong pale morning light at naging white skin. Hindi pa rin siya satisfied. Hindi siya satisfied sa black skin, hindi siya satisfied sa white skin. So, bali kung sabihin na natin ang third model, no? Sa midday naman. So, bali noon, no? Kalagitnaan ng araw. So, hot sun, so madaling natuyo. So, strong, sturdy, and brown skin. The ideal creation for Kabunian, the deity of the god of the Igorots. So, ayun. Kung ihalin tulad natin siya sa isang stick, no? Yung first model is well done or di kaya overcooked. Yun, kaya nasunog. Sa second model naman is hilaw. Ayun. White skin. So, hindi siya na-satisfied. Dito siya sa golden brown. Kasi tama daw ang pagka-dry nito. So, ayun. Kabunian snap in awaking. So, slept after molding the third model. So natulog na siya nung nagawa niya yung mga brown people. Okay. No. After molding, hinulman niya, no? Nakatulog siya. Na paggising niya, may brown skin man na nakatayo sa kanya. And he is satisfied, no? So this is the cultural sentiment na mas ina-adore nila ang brown skin kagaya natin. So, itong mga Igorot, no? Proud sila sa kanilang kulay. So, yun. Let's proceed with the Biag ni Lamang. Ulit we talk about the ulalim sa Kalinga. Sa Kalinga ulalim na story, merong involved na Spanish soldier. So, hindi na to pre-colonial. And sa Kabunian naman, ito is pre-colonial to siya. And Biag ni Lamang sa mga Ilocano naman. Lamang, Ilocano. So, ang prophecy nito is that pagkatapos daw ipanganak si Lamang, nakapagsalita na daw ito. Naniniwala ba kayo dyan na pag may kakalabas mo lang sa puwerta ng iyong ina, marunong ka na magsalita? You know? And again, this is an epic. This is a story of supernatural being. So, it will never be an epic if walang
kababalaghan or kapangyarihan. So yun nga, nakapagsalita siya at siya mismo ang pumili sa pangalan niya na Lamang. So ang kanyang ama ay nagpangalang Don Juan. Nakipaglaban, hindi na nakabalik. At ang pangalan ng kanyang ina ay si Namongan. Again, sino yung mga parents niya? Don Juan at Namongan. Si Namongan ang nagpalaki sa anak na kasi hindi na bumalik yung asawa niya. So, at 9 months old, he set out to find his father. So, 9 months old ha? Hindi pa siya naka 1 year. Hinanap niya ang kanyang ama. So, nakipaglaban sa mga kalaban. Nalaman niya na pinatay ng mga Igorot. Ang kalaban ng mga Ilocano ang Igorot. Ano ba yun? Single-handedly defeated them using his strength. So, malakas nga tong batang ito. 9 months old, kaya ka nang patayin. Kaya na din magsalita nung kakalabas niya sa puwerta ng kanyang ina. So, yun. Hindi nagtagal. Siguro nagbinata na si Lamang. Nakita niya ang kagandahan ni Ines Canoyan. So, ito i-read natin to. Hindi ko ma-edit. Ines Canoyan. So, Lamang and Ines Canoyan, ganyan sila. Ines, love, Lamang. So, ayun. Nag-travel si Lamang with his magical rooster and gray dog. Okay. Defeated many rivals and impressed Ina's parents, securing their marriage. So, marami siya nakalaban. So, ganyan naman talagang sinaunang pamumuhay. Kahit naman siguro ngayon, kailangan talagang ipakita ng isang lalaki kung gaano niya kamahal ang babae. So, noon, pinapakita kung inaalam ng mga parents ng babae kung malakas ang lalaki. Kaya niya ba ipaglaban? Ganun. So, makikipaglaban siya sa iba't iba pang suitor ng babae. And para siyang made the strongest win. Matira matibay. Ganun yun. So, ayan. Deadly water ritual. We have here. Ang ginagawa nila is yung mga kakasal ng mga lalaki, kailangan nilang lumangoy sa isang ilog at hanapin or kumuha or humuli ng rarang fish. Lamang dived but was swallowed by Berkakan, so giant water monster. Anong klaseng isda ang huhuluhin? Rarang. Ano yung kumain kay Lamang? Berkakan. Ngayon, parang namatay siguro si Lamang, no? Kasi kailangan ng revival So ayun, yung asawa niyang si Ines, asawa ni Lamang, sinabihan niya si Bongbong Marcos. Joke lang. Marcos to retrieve the Lamang's bones. So, yung mga buto niya, mga remainings niya. Tapos, bakit his? Hindi ko nga ma-edit. So, yung rooster at saka yung gray dog, pagmamayari ni Ines pala, hindi pagmamayari ni Lamang. Okay? So, her rooster crowed and his dog barked, which bring Lamangs to life. Ano ang dahilan? Paano nabuhay o nag-resurrect si Lamang? Unang-una, sinabihan ni Ines si Marcos, kunin mo ang mga buto ng aking minamahal. Pangalawa, gamit ang kanyang 2 alaga na rooster at saka aso, nabuhay at nabuo si Lamang. So, happy ending ito. They live happily ever after with his or her magical pets. Happy ending ang Lamang, piag ni Lamang. Okay. Kumintang naman tayo. So, itong kumintang is Tagalog epic. Okay? Ba't may Tagalog epic dito? Tagalog epic pa pala tayo. Luzon pa pala tayo. Okay. Kumintang, isang epikong Tagalog. So, it's all about tigmaan at a journey, paglalakbay. So, ang dapat nating aalalahanin kay kumintang sa mga Tagalog version or Tagalog tribe, si Dato Dumangsil, pinuno ng Taal. Dato Balcasura, pinuno ng Quezon, lumaban din sa digmaan. Baing Talim, isa pang bayani sa epiko. At saka Hari Solodan, hari ng Marjapakit, ama ni Bagtas, Mandukit at Dikyao. Na ito si Bagtas, Mandukit at Dikyao, ipinadala sila sa Mai at Luzon. Mga bahagi ng kaharian ng Lontok. Ang daming information na kailangan natin alamin, no? So, Dato Dumangsil, Balcasura,
Yung tatlo si Bagtas, Mandukit Dikyao, si Hari Suludan. So sa Marjapakat, and May at Luzon, at Kaharian ng Luntok. Ngayon, alam na natin ang mga tauhan, alamin na naman natin yung plot, no? So, mahalagang pangyayari. Una, pagsisimula ng digmaan. So, naglaban ang mga mandirigma mula sa Taal, Quezon at ibang kaharian. Katanungan, sino ang hari ng Taal? At sino naman sa Quezon? Okay. Kaya nagtatanong ako kasi baka makalimutan nyo, pinuno ng Taal o hari ng Taal. Sabi natin hari ba sa leader, si Dumangsil. Sa Quezon naman, si Balcasura. Isipin nyo lang, Quezon sa Kumintang. Ay, dinosaur yung dinosaur. Balcasura. Sa Taal naman, si Dumangsil. Okay, pangalawang nangyari. Diba naglaban sila at iba pang kaharian nag-involve din. Nakisali rin sa away. Yung tatlong prinsipe, si Bagtas, Mandukit at Dikyao, ay inutusan ng kanilang amang si Hari Suludan upang pumunta sa anong lugar? Isang lugar lang ba? Hindi. 2 lugar ng kaharian ng Luntok. So, Tagaluntok sila. Tagaluntok ba sila? Or Luntok is just a place that they have to be there. So, I think Mai at Luzon, parte siya ng Luntok. Pumunta doon ng 3 magkakapatid o prinsipe. Tapos, habang naglalakbay sila sa Luntok o sa Luzon, dumating at nagkaroon ng iba't ibang pagsubok. Kalaunan naman ay nagtagumpay sila, no, sa kanilang mga laban. So, ang nangyari dito, nagkaisa ang mga kaharian, ang ending, mayroong alyansa or alliance, at panibagong pamumuno. Natapos ang kadami-daming labanan. So, mga tagpuan or settings na nangyari ang istorya. Una sa Marjapakat. So, sino yung hari sa Marjapakat? Si Solodan. Sa May at Luzon, ito ang pinuntahan ng 3 prinsipe na sina Bagtas, Mandukit at Dikyao. Taal at Quezon, ito naman yung mga lugar ng mga mandidirigma na sina pinuno ng Taal na si Dumangsil at pinuno ng Quezon na si Balcasura. So, ang konklusyon nito, tapang at karangalan. At mga elemento ng kasaysayan tulad ng lugar, kagaya ng Mai, at ang sinaunang kaharian sa Luzon. Ano yung sinaunang kaharian ng Luzon? Mai. Yan, alliance. Dito naman tayo sa Bicol Epic. Sa mga ang pangalan ay Ibalon. So, heroic beginnings, basahin ko muna, Baltog. He is the first hero. He came to Ibalon and cultivated the land. Tandayag, a giant wild boar, destroyed his crops. Kaninong crops? Kay Baltog. Diba siya yung nag-cultivate ng land? So, nangyari, nainis si Baltog. Baltog waited, wrestled the boar, tore its mouth, and hung it on a tree as a warning. Do not mess with my crops, according to Baltog. So yun, the people celebrated with him. The people of Ibalon is a place, no? And the people of Ibalon ay celebrate kay Baltog dahil wala na yung wild boar na naninira ng crops. So, you have another epic, si Handiong. Another epic. It's not. So, Ibalon, it's full of hero. Unang hero nila ay si Baltog, no? Kalaban niya ay wild boar, si Tandayag. Ngayon, move on tayo sa ikalawang hero nila. Okay? Si Handiong. Handiong against monster. So, he led warriors to fight thousands of battles. One-eyed giants took 10 times to wipe them out. Okay? Tiburon. So, one-eyed giants. So, maraming giants. So, mahigit, 10 months niyang nakalaban ni Handiong ang mga ito, one-eyed giants. Ang tiburon naman ay isang giant flying fish with saw-like teeth. Kung alam niyo yung sabihin natin kaitsura nito yung sinakyan nila Jake Sully sa Avatar.
Diba? Kita niyo yun, mga flying fish na sinakyan ng mga ibang tribo ng mga avatar. So yun, parang gano'n na din. Sarimao. Ito yung larger than the elephant na beast. Okay? But it is driven away by Handiong. And then giant crocodiles. So mas malaki pa sa bangka. And napatay niya ito gamit ang spears and arrows. So magkaiba po ang spears. Yung spears po is parang yung naka-attach sa kahoy tapos tinutusok mo lang. Yung arrows naman is gagamit ka ng bow. Okay? And next, savage monkeys. Nakalaban din ito ni Handiong sa Ibalon. No? Hid in fear as rivers turn red with blood. Oriol is the tricky serpent. So itong si Oriol is a shapeshifter at maganda ang boses nito. So kadalasan guys, no, pag sa epic, kung hindi man kumakain ng buwan, no, na serpent, ay ito din yung serpent na tricky, pero kapag kalmado siya ay kumakanta. Meron siyang magandang boses. At admired Handiong taught him how to defeat the remaining monster. Ibalon was finally at peace. So is it Oriol a kalaban or hindi? No, he admired Handiong sa kanyang pagiging matikas at pagiging magaling sa pakikipaglaban. Kaya tinuruan niya si Handiong na kalabanin ang ibang monsters na natitira. So far, ang count lang natin, 2, 4, 5. There are 5 certain monsters or villains na kinalaban ni Handiong. Una, one-eyed giants. Pangalawa, yung flying fishy, tiburon, ano pa yon? Hindi ko na maalala. Ang dami, beast larger than elephant, beast is Sarimao, beast, giant crocodiles, at saka monkeys. Giants, tiburon, Sarimao, monkeys, at crocodile. Okay. Let's move on to the Golden Age. So, meron pang pangatlong hero, pero Golden Age muna tayo. So, during kang Handiong era, tinayo niya ang Isarog Town. Okay? Ito yung sinasabi nating Golden Age. Kayo, alam niyo ba yung Golden Age ng Pinas? I think it's a Golden Age is yung during Japanese era. No? Or yung panahon ni Marcos. That is the Golden Age. Okay. Established laws where even slaves were respected. Ganon. So, si Handiong, gumawa siya ng isang town at may mga law or batas na kailangan silang sundin. At kahit mga slave ay may karapatan din. So, maganda ang ginawa ni Handiong. Major invention, farming tools or ginantong, weaving or hablom, utensils, dinahon, and first alphabet, sural. So, meron na silang form of writing. No? Built to explore, first boat, built to explore Ibalon Seas. So, ayun. Ibalon, I think, is an isla. And, ayun, isa sa mga projects ni Handiong is gumawa ng boat in which they can travel along the seas of around Ibalon. Okay, next, ito yung mga disaster strikes. Una, yung Great Storm or Unos. So, ito yung earthquake, volcanoes, and towns to sink. So, siguro kasali na yung town na tinatawag na Isarog. Ayun, Isarog. So, isa naman is rivers dried up. Kung may tag-ulan, meron din tag-tuyot. So, humupa ang dagat daw at humugo ang mountains. Grabe naman yan. Okay, the final enemy, kung si unang hero ng Ibalon is si Baltog, si Handiong naman is pangalawa na hero. Ang dami niya nakalaban, including crocodiles, monkeys, harimau, at tiburon, at saka yung giants. Ito namang si Bantong, isa siya sa mga hero, pangatlong hero ng Ibalon. So, Bantong was sent to kill him. Sino yun? Rabot is yung half man at saka half beast. So, ang okay.
So, yung pinadala para patayin si Rabot is si Bantong, the third hero ng Ibalon. So, ang ginawa ni Bantong is inobserbahan mo niya si Rabot, yung half-man, half-beast, at tapos learned he loved to sleep. So, nalaman niyang palagi natutulog si Rabot. So, ang ginawa niya, struck Abot while sleeping. One kill, one hit. One hit lang, patay na. So, Ibalon was peace again. So, ito yung summary flow ng Ibalon story, no? Ibalon epic. So, mahaba-haba din to yung narrative nila, no? Una, si Baltog killed Dandayag or yung wild boar. Handyong fought monsters. So, specifically na-mention natin 5. And then, Oriol, the serpent, tinulungan niya si Handyong paano matapos ang lahat niyang problema. Ngayon, nag-prosper, di ba may golden age, si Handyong. Gumawa siya ng town, tinatawag na Isarog, at doon gumawa siya ng mga batas. Okay? At kasali na din ang paggawa din ng boat para makapag-travel sila across the sea. Number 5, na-destroy ang Ibalon, no? Nadagok ang may dagok na na-experience ang mga Ibalon, nabahaan sila. So dumating later on may dumating isang another enemy na si Rabot, isa siyang half-beast. Si Bantong naman yung bagong bayani nila. At bumalik ang peace. So, I guess that's it for the, anong tawag nito? Ibalon. Anong tribe? Bicol. Bicol ba? Bicol, Ibalon. Okay, so I think that's it for the Luzon. Mamaya Visayas naman tayo. Example niyan is the Hinilawod. Okay, so may mga example ako dito, and I will also talk about the flow of the story. So for now, I'm just about to cut this video off, and thank you guys for studying with me. Kahit yung buko is parang sa Shaolin Soccer na target ng gamit ng chinilas. Anyway, yes, that's it. Bye-bye muna, and see you soon on the next video, which is Visayas Epic or Visayan Epic. Bye-bye!